Hello mga kagapay, no? Mga kababayan na FW, kamusta na kayo? At andito na naman tayo, no? At meron lang akong sasagutin na katanungan ng ating mga kaibigan, no? Kasi ang daming tatanong na mga kasama natin dati sa trabaho, no? Na tinatanong nila kung malaki daw ba ang sweldo ko dito sa New Zealand o mababa daw ang sweldo sa ganitong lugar. Kasi sa kanila mababa daw. So parang nagkakaroon ng comparison, no, sa sweldo. Ganyan. So nagtatanong sila yung mga expenses, ganyan. So ngayon gumawa ako ng video, no. Gagawin natin tong video na to para sagutin yung mga katanungan na yan. Kasi medyo palaisipan din kasi, no. Kaya naintindihan naman natin kasi kahit sino naman ay gusto ng malaking sweldo, di ba? So, ito lang masasabi ko diyan, mga kaagapay, no? Mga kaagapay nating OFW. Ganito kasi yan. Kahit po malaki o maliit ang sweldo, nasa pag-iisip po pa rin kasi yan. Nasa tamang mindset kung paano natin i-manage ang ating mga kinikita, no? Kasi kahit malaki yung sweldo natin, kung hindi natin alam kung paano i-manage ito, ay useless. At kahit naman maliit ang sweldo, kung nasa tamang mindset ka, alam mo kung paano gastusin ang iyong pera. Kasi minsan pag malaki ang sweldo natin, kaya nating bilhin yung gusto nating bilhin, magagawa natin yung gusto natin. At yung iba nga dyan, dahil malaki ang sweldo, ay napapasubo magsugal, no? Ng babae, kung ano man dyan na bisyo, no? So, minsan kasi, tukso talaga ang pera. Kapag malaki ang perang hawak mo, matutukso kang gawin yung mga bagay na hindi dapat. So, nasa mindset yan. Pag maliit naman ang sweldo mo, siyempre, uunahin mo yung mga pangangailangan mo, yung obligasyon mo sa ating pamilya. So, yun. So, sana hindi natin gawing comparison o maliitin yung ating sarili, no? Kung nasaan man tayong bansa, no? Yung kinikita natin, huwag nating isipin na maliit o malaki man yan. Ang importante, alam natin kung paano gastusin, no, mga kagapay. Kasi inaamin ko na dito sa New Zealand, medyo may kagandahan naman ng sweldo. Kaya lang, sa dami naman po ng bayarin, ang dami pong bayarin. Kaya masasabi mo lang na okay ang kita mo pag nabayaran mo lahat ng expenses, no? At yung matitira, doon mo masasabi kung malaki o maliit ang sweldo. Sa ibang bansa naman kasi, sa mga halimbawa sa Saudi, no, medyo mababa ang sweldo, pero doon naman ayon sa kwento ng aking mga kaibigan ay mga nakakalibre sila ng bahay. Yan, mga accommodation nila ay libre. Kami dito sa New Zealand ay binabayaran po namin ang aming bahay, no? So tapos sasakyan, nagbabayad kami at weekly yon. Lahat dito bayarin weekly, di ba? Sasakyan namin weekly, bahay weekly. May mga iba namang monthly, pero bibihira lang yon. Karamihan talaga weekly. Di ba? So sana po wag nating i-compare yung sarili natin sa iba na buti pa kayo dyan, malaki ang sweldo. Wag sanang ganun, mga kagapay, no? Ang baguhin natin yung mindset natin. Kahit maliit pa ang sweldo natin, kung nailalagay natin sa tama, magiging successful po tayo sa ating mga goal dito sa abroad, no, mga kagapay. So wag sana nating sabihin na buti ka pa, parang nadadown ka na pagka ganun, di ba, mga kagapay. So yun, sana nasagot ko, mga kagapay, ang ating mga tanong, no, ng ating mga kasama, mga kaibigan, no. Wag tayong mag-comparison, no. Ang gawin lang natin ay yung goal natin. Targetin natin yung goal natin, no. Yun lamang, mga kagapay, at mag-iingat po tayong lahat, no. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.